Magandang araw mga kabukis, ako muli si Lito at welcome kayo sa aking channel, Nagyaris Garden. Alam niyo po ba, nagsubok ako magbuhay ng cuttings ng bougainvillea na hindi ko in-ICU. Buhay at maganda malusog na. Sa loob ng 1 month, nabuhay din. Tuturo ko sa inyo kung paano yung ginawa ko para makabuhay din ngayon na walang ICU. Ito yung nabuhay yun. 1 month na to, dahon na siya. Ito sigurado buhay na. Papakita ko sa inyo yung ginawa ko. Gaya dito, pakita ko sa inyo. Kukuha tayo ng cuttings dito. Ganda ng bulaklakan ha. Ito, pwede natin i-cuttings ito. So medyo mahaba na ito. Pwede natin putulin dito. Ayan. Ngayon, tatanggalin lang natin dito. Yung may iksi, tira na natin. Tanggalin lang natin yung bulaklak. Hindi ako gumamit ng kahit anong pampaugat. Ganyan lang. Ganito lang yung gagamitin natin na potting mix. Yung bulok na ipa. Kagaya dito sa ginawa ko dito. Buhay na, di ba? Ito yung bulok na ipa. Bulok na siya. Ngayon, nahaluan natin ng river sand para maluwag siya. Kasi kailangan ito para hindi siya nabababad yung tubig. Pag diniligan mo siya, dire-diretso lang yung tubig niya. Maluwag. May mga pagitan. Lagyan natin ng river sand. Ganyan lang karami. Tingnan natin kung kasya na yan. Dapat yung halo ng river sand, 4 na takal na ipa, 1 takal na river sand. Kasi pagka sobrang marami, mabigat naman. Halo lang natin ng ready. Masyadong marami yung ipa. Itong river sand, ito yung pine sand. Yung pine sand. Kung bibili kayo sa mga ito yung pinakapino. Pwede natin ihalo sa ating mga ipa. Ganda sa bougainvillea. Kasi maluwag yung Diba maganda na, mapapansin natin may mga pine sand na yan. Pag dililagan mo, hindi steady yung tubig, dire-diretso lang siya. Gaya dito. Ay, lalagay natin sa ganito. Ito, tinesting ko talaga na hindi ko siya in-ICU. Nabuhay naman. So, kasi share ko sa inyo. Punuin lang natin ang gusto. Basta kung maglalagay kayo, huwag nyo ididiin na ganyan. Gaganyanin nyo lang. Para maluwag siya.
Ayun, nasa na yung cuttings ko. Ito yung cuttings natin. Tutusok lang natin siya hanggang dyan, no? Para ramdaman naman natin yung mahigpit na. Ganyan. Wala tayo ilalagay kahit ano na rotting hormones. Ang pogan. So, ganyan. Hindi natin uubusin yung dahon niya. Kasi pag may dahon, tanggalin lang natin yung pinakabulaklak. Mumulaklak naman kasi. Yung dapat yung hindi umuuga, pagkaraan, didiligan natin. Babasa yung ano, dito tayo. Didiligan natin ang gusto. Tignan nyo pagka ano, may river sun, hindi siya hindi nag-i-steady yung tubig agad na tutuyo, di ba? Kasi maluwag siya. So yun na. Dapat huwag gagalaw-galaw, huwag nyo laging gagalawin. Ito dapat ilalagay ninyo dun sa ano, hindi sa masyadong malilim. Dun sa medyo naiinitan. Kanyari sa ilalim ng puno o sa side lang ng bahay ninyo. Ayaw niya sa masyadong lilim kasi pagka maliliman siya, mag-aamak siya. Hindi matutuyuan yung tubig dito. Gusto din niya ng ano, init ng araw. Ganito lang ang ginawa ko dito. Parehas lang sila. Ganyan lang din kalaki siya noon. Tuturo ko sa inyo kung paano yung pagpwesto na paglalagay. Dito ko lang siya dati nilagay sa ilalim ng puno. Pero dito pagka umaga hanggang mga alas 10 na iinitan dito. Dito sa tapos ko natin lang nilagay yun. Dito. Nainitan siya. Yan. Nabuhay naman. Tinesting ko nga kung madaling mabuhay, nabuhay naman. Ayun, ganun lang ginawa ko dito. Doon ko lang siya nilagay. Pero tinesting ko lang, nabuhay naman. Ganito. Dito na lang at maraming salamat sa patuloy na panonood nyo ng mga video ko. Subukan nyo lang. Wala namang mawawala sa inyo, isang sanga lang na maliit. Subukan nyo, baka mabuhay nyo din. Dito na lang at maraming salamat sa patuloy na panonood nyo ng mga video ko. Pag nagustuhan nyo ang video nga ito, paki-like na lang po. Dito na lang. Bye-bye.